Totoo ka ba? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang magkatipon ang libu-libong tao hanggang magkatapakan na sila, sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo na walang iba kundi ang pagkukunwari. Walang tinatakpan na di mabubunyag, walang natatago na di malalaman. Kaya naman ang sinabi niyo sa dilim, sa liwanag maririnig, at ang ibinulong niyo sa mga kwarto, sa bubungan ipahahayag. Sinasabi ko naman ito sa inyo na mga kaibigan ko. Huwag niyong katakutan ang mga nakapapatay sa katawan at wala nang magagawang anuman. Ituturo ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Matakot kayo sa may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihang pang magbulit sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, ito ang katakutan niyo. Di ba't ipinagbibili ng 2 pera ang 5 maya? Ngunit isa man sa kanila'y di nalilimutan sa paningin ng Diyos, bilang na pati ang lahat ng buhok sa inyong ulo. Huwag kayong matakot. Mas mahalaga pa kayo kaysa maraming maya." Dumagsa ang libu-libong tao upang makinig kay Jesus, at sa dami nila ay nagkatapakan na. Hindi pinili ni Jesus na mangaral lang tungkol sa tagumpay o kasikatan. Ang una niyang babala, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo, ang kanilang pagkukunwari. Malinaw ang paalala. Walang lihim na mananatiling lihim. Lahat ng ating iniisip, sinasabi o ginagawa, mabuti man o masama, ay mabubunyag. Kaya't imbes na magpanggap sa harap ng tao, mas mahalagang maging totoo sa Diyos. Dahil higit na nakikita niya ang ating puso kaysa sa ating anyo. Aktibong naglilingkod sa simbahan si Aling Zenny. Lagi siyang nakikita ng lahat bilang mabait at relihiyoso. Ngunit sa bahay, madalas siyang mainitin ang ulo, bugnutin, at nagagalit kahit sa mga maliliit na bagay. Isang araw, napagtanto niya, anong silbi ng paglilingkod ko at magpapakita ng kabanalan kung hindi naman nagbabago ang aking kalooban? Simula noon, sinikap niyang mabuhay ng may katapatan. Totoo sa harap ng Diyos at ng tao. Ganito ang nais na Jesus. Ang tunay na kabanalan, hindi palabas, kundi pagiging tapat sa lahat ng oras. Pinaalala ni Jesus kung sino ang dapat nating katakutan. Hindi ang tao na kayang pumatay ng katawan, kundi ang Diyos na may kapangyarihan sa buhay at kaluluwa. Ang kanyang pangako, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ito ang ating lakas. Mahalaga tayo sa Diyos. Kung bilang niya ang bawat hibla ng ating buhok, gaano pa kaya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga luha, at ang ating mga pangarap? Mga kapanalig, sa gitna ng takot at tukso ng pagkukunwari, piliin nating maging totoo, sapagkat ang Diyos na nakakakita sa lahat ang siya ring nagmamahal sa atin ng higit sa lahat. Huwag tayong matakot. Mahalaga tayo sa Kanya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon
sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.